guys! Merry Christmas! So, I am right here in the dormitory all alone, on my only, for the third time. I'm not around with my family. So, sa Marinduque guys, may Bagyo Signal number 2. So, bumili ako ng food sa 7-Eleven. At naka-incurred ako ng expense for today, 143 pesos. I love you! A few moments. So, ito na, pagkain ko for today. So, palabas ko to. So, yeah. 2,000 years. So, hi guys! Merry Christmas! Today is December 25. So, ang binili ko lang sa 7-Eleven ay yung puputin ko, expo. For long-term purposes. Boy bawang. Boy bawang. At saka Coca-Cola. And yung pagkain ko guys, sisig lang ako today guys. Nalagay ko na lang siya, sisig at ginili. Nalagay ko sa lagayan ko kasi nasilo. See you later! So yun guys, ang hirap talaga maging out alone on my only pag ganitong panahon na sana meron yung mga tindahan na Christmas meal promo. Christmas lang siya binibenta. Isa siyang meal na yung mga handa sa Christmas. Parang isang plate para dun sa mga nagsusolo siya na hindi nakauwi sa province. Right? Am I correct? Oh, diba? Ganito talaga pag marketing ang ating. Actually guys, ang aking thesis is marketing strategy. That's why I'm a very idealistic when it comes to marketing. So, sana merong ganyan guys, yung isang meal, Christmas meal, yung mga food chain, isang plate, ready to go siya. So, yeah, this vlog will be uploaded, I think, mamaya. So, do you imagine that in Masters in Public Administration, for the first time in history, merong nag-defense about marketing? Nagpapasalamat ako dun sa aking, you know, mentor from abroad din ang aking mentor nung ako'y yan. This is my lunch. Sisig na. Kain tayo. Coca-Cola. So yeah, that's all muna for today and pagkain na lang. See you later. This is nga pala yung t-shirt ko. It's from CBRC Manila Review Center. Kasi sa kanila ako nag-review ng last day ko. The best review center for me. I think this is the best. Kasi the notes are very accurate. So yeah, see you later.
A few moments Yeah, later. guys, Merry Christmas! And today, anong oras na? 5:40? 5:20? So, yan. Natapos ko na ang aking journal 2020. And I guess, dalawang volume ako ulit for 2020. Since marami akong gagawin na activity ng 2020. Since may work ako, na parami ang aking trackers. Before that, I will show you if you di pa to tapos guys, yung journal ko 2019. So, ito yung daily bird ko ng 2019. Ito yung naging party ng life ko as motivation sa pag-aaral ko, sa pag-review ko. I always have this. I have already a collection of this every year. At ito yung pinakita ko na dating journal ko, 2019. So, yeah. Matatapos ko na and today, December 25. And what else can I say? 6 days to go at matatapos ko na yung 2019 journal. And i-flip through natin ito guys. First week of January. Pero uploading pa nito is mga pagdating ko na dito sa dorm. Kasi magbabakasyon ako for 15 days. Kasi hindi ako nagbakasyon today. Baka kasi magkaroon ako ng work last day ng December. So, magbabakasyon ako ng 15 days and balik ako ng June 16 years sa dormitory at mag-work na ako. So, ganito kalaki ang aking journal ng 2019. So, hindi ko pa napapakita yung 2015 ko. Yung 2015 ko, halo siya, master's and student nurse journal. So, 2016, student journal, 17, student journal, 18, student journal type, and reviewee type. At ito, reviewee type journal siya. So, ito yung aking journal. Mas maganda to ganito guys, na ganito kalaki na journal. Kasi mas maraming pages. 365 pages yata ito guys. So, hindi ko alam kasi regalo lang sa akin ito ng kapatid ko. So, i-flip through natin ito guys. So, let's go to my 2020 journal. Nagawa ko na siya for the month of January. So guys, this is my journal for 2020 and this is from Limelight. This is a dotted journal cost of 209 sa National Bookstore at SM Stationery meron siya. So for me, as of 2020, marami akong gagawin since dalawa yung naging aking activity, work, and review. So mas marami akong gagawin. So, maybe 2 volume ako ng ganito, guys. So, this will be upload yung flip through nito na 1 month sa Miss Yart. Pero dito sa Miss Isolde's vlog, ipapakita ko lang yung flip view lang siya. Yung flip through Miss Yart, guys. So, this is my journal for 2020 at ang aking team na ginawa is roses and color blue. So, as usual, nilagyan ko yung pangalan ko. So, tingnan ko na yung name, yung address. Then, yung keys na ginagamit ko tuwing magpa-plan ako, guys. I have my keys. Next page. Sa next page, kung ano yung aking aim for this year. So, since nag-review din ako, aim ko, aim high, kasi gusto ko maging registered nurse. So, next is my 2020 birthday. So, introduction. Hello, 2020 with stars. Yan, maraming stars na siya. Then, 2020, hindi ko pa siya nasusulat, pero ito yung aking gifts of the year. Tapos, next from there, I have
resolution. And also, may mga rose na design sa taas. Then, be a star. Yung aking ginawa sa next. Kasi kasama siya na resolution. Then, next dyan, yung goal ko, future goal. So, monthly siya. Month to January to December. Future goals ang tawag ito. Then, next, yung goals ko by specific goals. Like, yung thoughts ko, yung quotes ko, at yung words ko just to get the goal. Then, personal, yung aim ko, naging isang registered nurse, yung focus. And yung art, kung ano yung kailangan ko pang kulang sa art ko na kailangan din ko. And expenses, yung mga priority expenses ko na dapat unahin sa buwan-buwan. And guys, I have also dito fitness. Kung nag-exercise ako, ano kailangan kong bawasan. So, ang aking fitness ngayon is weight, yung belly ko. Medyo may kusun kasi ako yung ginaano ko. Then, yung career ko, kasi I'm working right now, private duty nurse. So, I am UBN unlicensed pa. So, sa finance ko, yung aking priority goal is to save para sa review and para sa sarili ko kasi I'm working at the same time. Tapos, sa next goal ko is not this time. So, I have 8 boxes. Yung ibig sabihin ko not this time, yung mga gusto kong bilhin pero hindi pa dapat kong bilhin. Kaya ililist ko dito yun. So, I'm controlling myself not to buy these things. Yun, nakalist siya dyan. Then, sa next, yung things to check out. Yung things to check out like movie, papanoorin ko movie for the year. Then, yung TV shows like mga kadenang gito, yung mga ganyan favorite teleserye ko. Music, ano yung favorite music of the year ko. Tapos, kung instrumental ba siya or what. Then, books, yung books na binabasa ko, mga novels books or textbooks sa review, yung pinaka-favorite kong basahin. Then, I have also this video YouTube ideas. So, video YouTube ideas, kung ano yung mga ideas ko ngayon next year. So, I will going to list down kung ano yung idea ko next year na YouTube. Since study vlogger ako, at hindi ko pa ng ibang vlog yung aking pagiging vlogger. That is only a part-time. So, hindi pa naman ako, konti pa lang subscriber ko. So, I have also a tracker for subscribers, guys. Kasi, pag naka 1,000 ako, siya yung bibigyan ko ng reward. So, I have also here my year in Polaroid pictures. So, nandito yung mga pictures na lalagay. Yung mga magagandang pictures na nangyari sa akin for the year of 2020. So, after that, I have here a praise, short phrases in which your new best friend. Kung bakit ko nilagay yung new best friend? Kasi ito si Jordan kasi, para naging best friend ko siya. Kasi dito ko ini-express yung aking sarili. So, at the latter end, I have also here a note to self, guys. A letter to self. So, ito guys, 365 days ako ngayon 2020 and I consider it as my chances. Yung mga chances na binibigay sa akin ni Lord. So, 365 days are this. 365 new chances. Yun ang aking for the month of January. So, yung ginawa kong design is Hello January. Hello January. Since January is the first month, new beginning. Tapos, lalagay ko dito yung calendar. Hindi pa ako nakakabili sa papel meron. So, nilagay ko, since nag-work na ako, I have injections and pens. So, yun ang ginawa ko. Design for the month of January. So, next ko na page, I have here my calendar tracker. Yung pinaka-importante ko lang na ginagawa for the month of January 2020. And next page ko is yung mood tracker ko, guys. Hindi ko pa yun kasi hindi pa yan tapos. Sa Miss Yard kasi ito i-upload, guys. So, ang ginawa ko is Brickstone design. Pero siya ay
have also here a tracker, yung intake tracker ko at yung food tracker ko, guys. So, naka-separate siya din kasi yun, naka-enumerate ko kung ano yung kinain ko at ininom ko sa araw-araw. So, tsaka yung vitamins tracker. I have also a vitamins tracker here. So, next ko is line of my day. So, siyempre, di ba araw-araw tayo kakagawa tayo ng line, legit lines. So, I have considered it dito sa aking journal. So, ginawa ko siya line of my day. Then, next ko is expense tracker. Yung mga expenses ko sa isang buwan, I track it. At yung also, yung place na pinupuntahan ko, saan ako pumunta. Kapag bumibili ako namin, saan ako pumunta, bumili ako ng grocery, supplies, office supplies, school supplies, at saka yung iba pa. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, intake tracker. So, intake tracker kasi, nandito, nakapaloob yung vitamins. Vitamins, kasi may din sa isa kong habit tracker is water eh. Intake tracker is, ito yung vitamins, milk, tea, and coffee. So, kailangan kong i-balance kasi yung coffee, hindi dapat masyadong sukobi. So, dito ko ilalagay yun guys, i-track siya. Then, after, ng design ko is rose. Since nag-work ako, kailangan ko mag-save siya. So, ililist ko dito yung mga sinisave ko. So, I'll be opening an account, savings account para makabawas ako sa expenses sa aming family. Tapos, reading tracker, since nagre-review ako, ililist ko yung mga nabasa ko na dito sa review. At note-taking tracker, yung mga subject na sinulat ko summary or nadagdagan yung notes ko sa mga subjects. Tapos next page is self-test tracker. Ibig sabihin, tinetest ko ba yung sarili ko araw-araw? Ilang beses ako nagsa-self-test? Like, ilang items ang test ko everyday. So, I track it in score weekly. Tapos, next page is case handle tracker. Ibig sabihin, since I am working right now as, unlicensed UBN and licensed practitioner nurse, so makakahandle ako ng mga cases ng mga diseases ng pasyente, like always, critical diseases. So, I just made a case handle tracker in which ginawan ko siya ng head dito, ang tawag high title. Nakalagay doon date, client, case handle, location, at saka yung oras. Ilang oras ako na-handle ko yung patient na yun. Then, next one is salary tracker. So, for the month of January, ilan yung naipon ko, ilan yung sweldo ko na naipon. So, ito yung consider ko na siya. Nagawa ako ng tracker, salary tracker. So, overtime and food allowance nakalagay siya. The next page is a stationary tracker. Since addict, hindi man ako addict guys, pero pag mahilig kasi ako magsulat, so lagi ako nauubusan ng papel at mostly kailangan ko i-control yung sarili ko. Kaya gumawa ako ng stationary tracker na. So na siya, less than ito. Hindi, kailangan bumili ng stationary. Kung pag naubos ako, kailangan ko na bumili. Yung cost kung magkano. And also, I have here next page my YouTube tracker. So sa YouTube tracker ko, ilan subscriber ko, anong date, ilang views, total views, ilang date. Then next, yung mga video na i-upload ko at yung date. Next page is positive and good text. Ibig sabihin, kung may nag-text ba sa akin na magaganda, good text messages yun sa cellphone. Kasi di ako mahilig mag-text eh. So, pag may nag-text sa akin na maganda, susulat ko yung time at saka yung message na maganda. And then, kung sino yung nag-text sa akin, kung kaninang galing. Tapos, yung next tracker ko is yung food intake and kung ano yung ikinain ko araw-araw. Yung masasarap na food lang kung nakain ko na ba ito, gano'n. Inilist ko siya dito. Tapos, yung masasarap lang guys.
Then, study time tracker. I am also a study time tracker since ako reviewing. Kailangan ko i-track. Kailangan ko i-budget yung oras ko. Kailangan ko schedule yung oras ko. Kailangan magkaroon ng time management. So, I have here study time tracker. And, ayan. Yan ang ginawa ko. So, makikita yan sa Miss Yard blog ko. Tapos, sleep and YouTube tracker since kailangan ko din i-track yung gamit ko ng YouTube ko since I am studying and working. So, kapag naman ako yung nag-aaral, nagsusulat, nakita ko ng music through YouTube. So, nandito na yung aking sleep and YouTube tracker. Ilang beses ako natutulog sa isang araw. Trinap ko na din siya. So, next page is where am I tracker. Since ako yung nag-work, trinap ko na din kung nasaan ako nung Monday, Tuesday, ganun. Yan. Then, anong date yun? So, yan. And yung next page ko yung lifestyle ko. So, nandun dito sa 2016 ko yata na journal 17. I will show you guys yung lifestyle. Ibig sabihin yung lifestyle, ilang beses ako naglalakad sa isang araw. Yung mga ganun guys. Exercise, food, yung proteins na kinain ko, ilang vegetable yung kinain ko. Yun yung lifestyle ko, yung working, ganun. Then next is yung weekly list view ko, weekly list plan. So, ito yung weekly list plans ko, yung mga ginagawa ko araw-araw. So, naka-bullet siya guys. Naka-bullet siya guys. And then, yan, 31 days. Then after no, note to self guys, it is yung parang reflection mo for the month of January. Ano yung napala mo ng January. So, I need to know na ano yung nangyari sa sarili ko. Yung pinakang last page. The next nun is February na. So, gumawa ako ng Bible journal sana. Pero, mahirap ang Bible journal, guys. So, I include in my journal yung pinaka-favorite ko na Our Daily Bread, Bible verses, Daily Tracker, guys. Bible verse, Daily Tracker. Yung pinaka-favorite ko na Bible verse, yung isusulat ko. So, kung anong araw ko sinulat. Yun sa ginawa ko ng 2019. So, naglagay ako ng space para sa Bible verse na nabasa ko at 10 pages yung aking binudget. Binigay sa kanya space sa journal ko. Since dalawang journal ko ay yung aking 2019, naka-incurred ako ng 20 pages for Bible verses in a year. So, this is 12 months at araw-araw kung ano yung magandang verse na nabasa ko, isusulat ko guys. Inatamp yun guys. So, yun guys. So, I have 2 journal for the month of 2020 at yeah, I'll be going to upload this in Miss Yard guys. A flip through of it. So, yeah, Merry Christmas and hope you enjoy watching my vlog. Please subscribe to Miss Isolde, this vlog, and also to Miss Yard guys. Kasi si Miss Yard, yun na yung mga arts ko na para bagang pampatanggal ng stress out. And I show you naman. Pero yung aking plans naman, like plans, hindi ko yun sinusulat ko ano yung plans ko. Hindi ko pa sinusulat yun. Yun lang yung mga idea kung paano nyo i-plan out ang sarili mo for the month of January. So, ina-upload ko yung tapos ko na plan after a year, like 2019. So, upload ko siya 2020 first week for mga pagdating ko sa doon kasi magbabakasyon. So, yeah guys, I'm looking forward for the year 2020 of Daily Bread guys. It is a big help guys in Daily Bread since meron talaga po Bible verses. Talagang, it is your daily bread. It is your motivation. It is your strength in daily living guys. So, for today, Merry Christmas. Hanggang dito na yung vlog ko. Please subscribe on my vlog. The next day. So hi guys, this is another day. So what I'm doing today is making flashcard for my memorization kit. Like I can bring those anywhere. So maliit lang yung ginawa ko. Bumili ako ng mga white card
sa National Bookstore, and then yan, per ano yan, system yung ginawa ko niyan. So, yun. Maganda naman, nakatulong naman siya sa akin. Ganyan ang ginawa ko, mga sakit, nasa ano, then sa likod, yung mga poses, ganyan, marami yung ginawa ko yun. Then, lalagyan ko lang siya ng ring para mabind siya. Ganyan ang ginawa ko. Night na siya, umaga ko siya ginawa, then night ko siya binay. Per diseases yan, para hindi ako nahirapan. I think per system pala, not diseases. So, endocrine, like, ewan ko lang kung naalala ko pa, pero nasa province yan. So, kukunin ko sa province pag umuwi ako. So, yeah. Ito yung aking ginagamit na Poca Pad. Favorite ko talaga ang Poca Pad, guys. Yan. Isang malaki yan. I think nakadalawa akong ganyan. Ginawa ko yan. To my hands talaga. Kasi, gagawa sana ako ng printed nun. Kaso wala pa akong printer nun. So, ang ginawa ko na lang ganyan. At least, sulat kamay ko. Naalala ko pa. So, yan ang ginagawa ko. Nasa likod yung mga answer. Like, for example, endocrine system, per disease sa likod, cause, yung raising symptoms, risk factors, ganyan. Para mabilis ko siyang ma-memorize, or hindi ko naman memorize, iniintindi ko siya. Lahat talaga, guys, ginawa ko para makapasa ako sa board exam. So, this video was made year 2019. So, I just upload this late. So, today is year 2025 already. So, may mga video ako na hindi ko na-upload before sa YouTube channel ko. So, I'll be uploading this from July to August until September. So, 3 months kong i-upload yung mga video ko. So, actually, na-upload ko na to, kaso dinelete ko. So, nire-upload ko na lang ulit. So, I'll be updating my YouTube present 2025 on October. So, yeah, ganyan ako mag-aral, guys. Kasi I want to pass the board exam. So, today I am a registered nurse already. And I do this just to encourage everyone how I make it, how I studied. So, hindi ako lakwatserang bata. So, ako'y masikap na bata. Kahit hindi ako matalino, I know to myself na nakakapasa ako, nag-aaral ako. Hindi ako yung tipong bata na palainom sa kalsada, gimmick dito, gimmick doon. So, lumalabas lang ako sa dorm. Actually, dormitory to ng mga madre, guys. Mahirap dito, mahigpit dito, bawal lalaki dito. And I am so thankful for that, na doon ako tumira. So, walang istorbo. Maingay yung iba. Pero, I own the single room unit. And parang condo unit yung aking kwarto doon. So, ayoko nang may kahalo kasi ang mangyayari maingay. So, I want to focus. Kasi board exam to, mahirap ang board exam. So, that's what I am doing. Doon sa mga nagsasabi na kala nila nakikipagbita ko, I'm so sorry for you. I never do that ever since I am studying at Manila. So, meron akong naniligaw, pero I am very mapili. Mas okay nang mapili, guys. Kasi, for your safety, yes, I am still single right now, pero I have a boyfriend outside the country, from Korea siya. So, yeah, and I'm so happy now. Nakapasa na po ako sa board exam. So, in-upload ko to encourage lang talaga yung mga mag-aaral. So, samahan niyo ako sa aking mga pangarap. See you!
So guys, malapit na akong matapos. I am doing this for my family, for my parents. Siyempre, nagpapakirap sila sa akin para pag-aralin ako. So, yun kapalit nun, makapasa naman ako sa board exam. So, lahat na yata ginawa ko. Actually, maaral akong bata guys, ever since elementary. So, napakahirap mag-aral kapag ikaw nasa 30 years old above na. What more kapag 40 ka pa. So, yeah, malapit na akong matapos. Talagang, yan, nagsisikap talaga ako, guys. Ganun ako mag-aral, guys. So, yeah, siguro dahil lang ito sa shadings. Pero nakapasa naman ako. Yung ako ginawa ko to. Pero, yeah, malapit na. So, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. So, pakita ko sa inyo yan. Nakatatlong bundle ako. Yan. Sharp yung ginamit kong pen. So, yeah. Hanggang dito na lang. So, do not forget to subscribe my YouTube channel. See you in any other vlog. Bye!